siguro iba nag-criticize siguro na bakit ginagawa pa ng OVP ito, yung dapat meron ginagawa naman natin ng DSWD. What's your take po doon sa iba? Well, not all naman, pero yung iba kasi na parang sinasabi nila parang well, to be blunt about it, baka sabi nila na nakiki-epal daw ang OVP. Yes, of course. Naintindihan natin yung sinasabi nila. Kaya lang, syempre, itong ginagawa ngayon ng Office of the Vice President is only for augmentation. Kumbaga, dinadagdagan lang natin yung ginagawa ng iba't ibang ahensya dahil hindi naman po natin masabi na lahat ng kanilang tulong ay nakakapagbigay sa lahat. So dito lang po tayo, dun sa mga hindi na nila nasisilbihan or hindi na nila natutulungan, at mahalaga din po sa atin na maka-address ng pangangailangan ng mga first responders. Ito yung mga tumutulong talaga immediate na sila yung nandyan, whether police, barangay auxiliary, mga bumbero or mga iba pang frontliners doon sa lugar. So ito po ang pinupuntahan naman ng ating kalusugan food trucks. At least makabigay tayo ng relief sa kanila sa pamamagitan ng mga hot meals na naibibigay ng Office of the Vice President. Maulan na umaga sa inyong lahat. Nandito tayo sa Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ito pong opisina na to ay isang sangay sa buong opisina ng Office of the Vice President. Ito po ang sangay ng opisina na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa mga panahon ng ganitong disaster, natural or man-made, at mga iba pang kahirapan na nangyayari sa atin. Nanggaling tayo sa bagyong Krising at ngayon nararamdaman natin ang epekto ng habagat. So marami po tayong mga pamilya na apektado, hindi lang dito sa Metro Manila, kung hindi sa ibang bahagi pa ng Northern Luzon. So ngayon po, makikita nyo dito sa atin yung ginagawa ng opisina. Naglo-load na po tayo ngayon ng mga relief boxes para ipamahagi natin sa mga kababayan na talagang kailangan. Ma'am, ilang boxes po or meron po ba tayong figures kung ilang libong mga tao ang nasusubscribe ng DOC, ma'am? Sisilbihan, 355,000 families ang saserbisyohan natin ngayong araw na ito. Yun ang accomplishment. Ano na? Accomplishment. Ang mga nagawa na natin. Wait lang. So sige, bigay muna natin kung ano yung mga nagawa na natin before tayo pumunta doon sa ngayon. So for the first quarter and second quarter of 2025, nakapagsilbi na tayo ng 27,621 families. In individual count, nasa 124,296 na po tayo hanggang June 30, 2025. Ang mga missions po na napuntahan natin ay 17 at ang relief distributions natin nasa 72. For this year, from January to June 2025, nakaapat na po tayong mga disasters o mga insidente kung saan kailangan natin talagang maghatid ng tulong. At nakaikot na din po tayo sa 11 regions sa buong bansa. Nakaikot tayo also sa mga 23 na syudad at munisipalidad, at total po ng number of barangays na natulungan natin ay nasa 72. Ma'am, ano po mga contents po ng mga disaster boxes na pinamimigay ng OVP, ma'am? Yung ating food boxes po, ang laman yan ay bigas at mga ilang pirasong canned goods na pwede na nilang pangtawid sa isang pamilya na nagbibilang ng 4, so mga maybe 1 day or 2 days or hanggang 3 araw kung kaya nila pang i-stretch yung kanilang relief. Alright mga kababayan, samahan niyo po ako mag-reaction video dito nga po sa naging interview
ng spokesperson po ni Vice President Sara Duterte dito po sa OVP Disaster Operation Center sa Quezon City, no, na kung saan parang nawiwirduhan ako, no, dito sa tanong ng isang reporter. Hindi ko lang alam kung sinong reporter to, pero parang nakakainis, no, nainis ako dito sa tanong nito na bakit question pa itong ginagawang pagtulong ng OVP para sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo, no. So talagang kahit ganito na yung nangyayari sa ating bansa, no, na nakakaranas na nga po ng ganitong sitwasyon, nakuha pa yung pang-iintriga, no. Ano naman, 'di ba, na tumulong ang OVP sa DSWD dito sa pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Kung maaalala nyo nga mga kababayan, itong House Speaker nga natin, 'di ba? Siya pa yung nanguna na magpamudmod ng mga ayuda na hindi niya naman talaga trabaho. So sa mga ganitong kaso mga kababayan, para sa akin, no, dapat hindi na natin binibigyan pa ng politika. Ito, hindi na natin hinahaluan ng politika yung mga ganitong pagkakataon, no. Kung talagang ang intensyon ng ating mga tauhan dyan sa gobyerno, yung mga nakaupo dyan, ay tulungan itong mga kababayan nating talagang nangangailangan sa oras ng ganitong pagkakataon, no. Hindi na dapat yan na kesyo si Office of the Vice President, kesyo si DSWD o iba pang mga ahensya yung nagbibigay na ng ayuda. Hindi ba masaya? Hindi na lang kayo maging masaya, no, na ang Office of the Vice President ay in collaboration sa inyong mga ginagawang adhikain para dito sa ating mga kababayang nasalanta, no, 'di ba? Dapat ano na lang tayo yung maging happy, no, na dahil kahit sa konting kaparaanan, kahit na ginigipit itong Office of the Vice President, kahit na may maraming kakulangan, gumagawa pa rin ng kaparaanan nila, no, sa kanilang simpleng paraan ay makapagbigay po sila at makapagpaabot ng tulong at maramdaman yung kanilang presensya. Wala na po dito ah, yung pataasan ng ihi, no, dahil ang nakasalalay na po dito mga kababayan ay ang buhay, no, ng ating mga kababayang nasalanta o yung talagang walang kakayanan sa mga panahon ngayon. Actually, na-disappoint talaga ako dito sa tanong ng reporter na to. Hindi ko alam kung siya lang ang nagtanong nito o talagang may nagtanong talaga nito, no, na pangitan pa ako sa term na epal. Umiepal ang Office of the Vice President sa nangyayaring sitwasyon ngayon. So, para sa akin wala akong nakikitang problema dito na magbigay ang Office of the Vice President ng kanilang tulong. Masaya pa nga ako dahil kahit papaano, 'di ba, nakakapagbigay ng tulong itong opisina na ginipit ng administrasyon na ito. So wala akong nakikitang problema. Kaya good job dito kay Spokes na sinupalpal niya din to in a nice way. Sinagot niya ng maayos. Tama naman yung sagot niya, no. At hindi man kalakihan itong ibinigay ng Office of the Vice President, for sure ay malaking tulong na po ito para maibsan man lang yung kagutuman o yung kumakalam na sikmura ng ating mga kababayan, no. Oo, hindi talaga sasapat itong mga ayuda. Kahit naman sinong magbigay ng ayuda, hindi naman kayang isustain niya na forever kang bibigyan. So, ito kahit papaano maramdaman ng ating mga kababayan na nandito humahalili at kumakalinga yung ating gobyerno in times of difficulties, lalo na ngayon may mga ganitong sitwasyon, disaster, ano man yan, nature man yan o mankind. So, lahat yan ay nakasuporta po ang Office of the Vice President. So para sa akin mga kababayan, wala akong nakikitang problema talaga dito sa ginagawa ng Office of the Vice President, no. Sana itong reporter na to or sino man na individual na iset aside muna yung kulay sa politika o hindi man sila magkasundo sa larangan ng politika. Sana dito sa pagkakataon na to, dito sa sitwasyon na to, ay magkaisa po ang lahat para sa kapakanan po ng mamamayang Pilipino. Hindi po yung nagpapaligsahan sila kung sino ang mauuna at sino yung makakapagbigay. So kung ikaw ay may kakayanan kang makatulong at makapagbigay, tumulong ka. Kahit simpleng mamamayan ka, kayang-kaya mong makatulong sa ating mga kababayang nangangailangan sa panahon ng sakuna. Kagaya nga po ngayon
na hindi po natin alam at hindi po natin ma-anticipate kung hanggang kailan itong bagyo dito sa ating bansa. At makikita nyo nga po dito sa ating ilang video clip na lubog po ang ilang mga bahaging kalsada sa lungsod ng Maynila. At yan po yung isa sa malaking suliranin ng lungsod natin, no, na talaga namang nakakapagpabagal ng progress ng isang lungsod. So ayan, maraming salamat sa Office of the Vice President at sa lahat ng mga bumubuo nito, sa lahat ng mga kumakatawan, sa lahat ng mga taong nasa likod ng operation na to. Maraming salamat sa inyo dahil kayo ay isa sa mga patunay na hindi hadlang, kahit na may kakulangan, hindi hadlang ang makatulong sa kapwa. So again mga kababayan, maraming salamat sa inyo. At sana iwasan na natin yung mga ganitong pamumulitika, no? Yung mga tanong na nang iintriga pa. Tumulong na lang tayo at wag nang marami pang pambabash o ikikriticize nyo pa yung ginagawa ng isang tao. Okay? So again, laban lang tayo at sana maging maayos ang bansang Pilipinas.